high-tech ang ID system sa isang private school sa Marikina City dalang oras ng pagpasok at paglabas ng mga estudyante sa eskwelahan, alam agad ng magulang. Nagpapatrol man makapagal. Mabagal ang pila papasok sa high school department ng Marikina Catholic School tuwing umaga. Kailangan pa kasing dumaan sa ID scanner ng mga estudyante. Pagpasok ni Geraldine Cruz sa eskwelahan, siya namang pagtanggap ng text message ng kanyang ina na nasa bahay. Ipinapaalam ng eskwelahan na nasa campus na si Geraldine sa oras na 6:44. Ito ang ID system na pinaiiral ng Marikina Catholic School sa kanilang high school students. Bistado rin kung late dumating sa campus ang bata. Matulungan namin ang mga magulang to monitor their children. Lalo na sa high school, maraming mga pagkakataon na ang mga bata ay nagka-cut ng class, umuwi ng maaga, or umuwi ng gabi. Lalabas din sa monitor na ito ang mukha ng mga estudyante para matiyak ng eskwelahan kung estudyante nga nila ang gumagamit ng ID. Kapag nga naman nakatanggap ka ng text message, hindi ka nakakabakaba dahil nasa loob ng eskwelahan ng iyong anak. At mamaya pagkatapos ng klase, makakatanggap ka ulit ng text message paglabas niya ng eskwelahan. Kaya naman si Aling Evangeline, kampante sa sistema. Mas maganda ang kanilang system niyan kasi malalaman mo kung anong oras ang pasok ng bata, kung anong oras ang kanilang kung anong oras ang pasok o tapos pagka-uwian, malaman mo rin kung anong oras ang uwian nila. 2 taon na ang sistemang ito ng Marikina Catholic School bilang dagdag seguridad para sa mga estudyante. Yung security ng mga bata ay ganun kahigpit kasi alam nilang nasa loob ng paaralan ng mga bata. Bukod sa attendance, naitetext din sa mga magulang kung kanselado ang klase o anumang anunsyo ng paaralan. Maan makapagal, patrol ng Pilipino. 3 buwan ng pasakit ang maduming tubig na baha sa mga taga-Navotas. Kaya ang mga kapitbahay doon, imbis na maghintay sa hindi dumarating na tulong ng pamahalaan, nagkusa at nagtulong-tulong para maayos ang problema. Nagpapatrol, Sol Aragones. Ito ang video na ipinadala ng bayan patroller na Steve Eliot ng Navotas. Ang tubig na inaakalang sapa, tubig baha pala. Kwento ng bayan patroller, pinatag ng DPWH ang kanilang kalsada. Pero imbes na mapaayos, natabunan pala maging ang drainage. Kaya wala tuloy mapuntahan ng tubig na nagresulta sa 3 buwan ng baha. Magkaroon po sana ng yung pinakadaluyan ng tubig dun sa pinakadulo, mabuksan po sana. Ayon sa mga residente, ilang beses na rin nilang inilapit sa iba't ibang ahensya ang problemang ito. Pero wala pa rin daw tumugon sa kanila. Kaya nagdesisyon silang magbayanihan para masolusyonan na ang problema. Para makatawid sa kalsada, gumawa ng tulay ang mga lalaki. Ang ginawa namin hanggang magkakapitbahay, nagbutas kami ng gutter para diretso sa highway para may daluyan ng tubig. Ang isang residente naman nanghiram ng electric water pump na hihigop sa baha. Nag-ambag-ambagan kami na panggasolina para magkaroon ng konting pang-pump dito sa aming lugar. Pinuntahan ng BMPM ang DPWH. Ang masaklap, tila walang nais managot at umaksyon sa baha na mukhang matatagalan pa bago humupa. Dahil madalas umulan, bumabalik ulit ang tubig sa kalsada. Nangako naman ng mga residente na ipagpapatuloy ang bayanihan at ang pangungulit sa DPWH na umano'y nagsimula naman ng problema. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Panahon po ng mga baha at bagyo ngayon, mga kapamilya, kayo ba'y merong alam na mga tips para maiwasan ang mga pinsalang maaaring ihatid ng mga kalamidad? Maaari mo ibahagi yan sa bayan mo, ipatrol mo. I-text ang i-report space, pangalan, address, edad, gender, at ang inyong mensahe. I-send sa 2366. Pwede rin mag-email sa ireport@abs-cbn.com. Pamilya, kayo po'y pwedeng maging bahagi po ng makabagong balitaan. Maaari kayong makachat ang mga anchors po at reporters ng TV Patrol. Magtungo lamang sa tvpatrol.abs-cbnnews.com at pwede pong mapanood rin ang TV Patrol sa website na yan kung kayo po ay nasa bansa. At syempre, mahanap pa rin po ang TV Patrol sa Twitter at sa Facebook.
Nauwi sa gulo ang huling araw ng registration para sa barangay election sa Comelec, Manila kanina. Marami ang hinimatay dahil sa sobrang siksikan ng mga tao. Live mula sa Maynila, nagpapatrol Tia Gutierrez. Karen, naghalo ang pagod, puyat at gutom ng mga gusto magparehistro dito sa Comelec, Manila. Kaya naman nauwi na sa gulo ang huling araw ng pagpaparehistro para sa barangay elections. Hindi pa sumisikat ang araw, marami na ang napikon. Maaga pa lang kasi mahaba na ang pila ng tao sa Comelec, Manila. Ilang araw na raw kasi ang pinabalik-balik sa pagpila pero hindi pa rin sila na irerehistro. Kami talaga, muumpisa sa pagpila namin dito, namamalat na nga ako. Linggo pa linggo ng alauna, ng kinumagahan, linggo. Ngayon hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Nandito na kami. Umaga pa dumating. Ano ka? Ano, palakasan? Tao din kami Pero lalo nag-init ang ulo ng mga tao nang isara ang pintuan ng Comelec. Masyado na raw kasing maraming tao sa loob. Pilit binarikadahan ng mga empleyado ng Comelec ang pintuan para maiwasang magka-stampede. Paliwanag ng Comelec, sa umpisa meron pang sistema ang pilahan, pero nagkalabo-labo rin sa huli. Usad pagong ang pila dahil 1 hanggang 2 data capturing machine lang ang gamit kada distrito. Sa District 4, pumalya pa ang isang computer. Sa tindi ng siksikan at init, marami ang hinimatay. Ang ilan naman di na nakatiis at umuwi na lang. Nahihilo na ako kasi hindi pa ako kumakain. Hindi ako nag-ano sa tubig. Hindi ako, ilan mo, namumutla na ako. Kaya naman para mapagbigyan ng lahat, nagpasya na ang Comelec na tapusin ang registration ng mga nakapila. Binigyan na ng schedule yon or isasabihan kung when to come back para for biometrics. Sa ngayon, kalmado ng lahat dahil namahagi ang Comelec ng mga numero kada distrito. Karen, yung mga nakakuha lamang ng numero ang kukunan ng biometrics kahit abutin pa ito ng Sabado at Linggo. Dilinaw naman ni Comelec spokesman James Jimenez na case-to-case basis lang ito at walang nationwide extension. Karen? Maraming salamat, Tia Gutierrez. Sinuwerte ngayong Friday, the 13th, ang isang contestant sa Pilipinas Win na Win. Naka-jackpot na 1 milyong piso ang isang ahente. Ito na ang ikalawang milyonaryo sa bagong noontime show. Nagpapatrol May Lozano. 60 seconds! Go! Ilang segundo lang nabuksan na ni Christopher Peps Climaco ang 3 unang set ng pintuan sa Open Sushi Me. Kung magpapatuloy ka, i-risk mo of course yung 50,000. Lakas loob siyang umusad sa laro. Sugod ba? Sure win na! Dahil sa pagudyok ng studio audience at kasama sa team, sumugal si Peps para sa pagkakataong manalo ng 1 milyong piso. 13 seconds ngayong Friday the 13th. Nagbago ang kapalaran ng ahente ng cellphone cards. Emotional si Pep sa pagkapanalo. Nak, uwi ka na rito. May pera na tayo. Gagamitin kasi niya ang pera para mabuo muli ang kanyang pamilya. Napilitan kasing ipadala ni Peps ang asawa at anak sa Bukidnon nang mawalan siya ng trabaho noong 1 taon. Pakiramdam ko siguro magbabago na yung buhay ko. Matagal na po kasing matagal na ako naghihirap eh. Siguro ngayon medyo magbabago. Siguro ako naman ang tutulong ngayon. Si Peps ang ikalawang milyonaryo sa ikalawang linggo pa lang ng Pilipinas Win a Win. Unang nanalo ang PUP Manila scholar na si Ven Allen Belenario. Sa kanilang pagkapanalo sa noontime show, nagbukas ang pintuan para sa pamilya naghahangad ng mas magandang buhay. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol, 4 na truck nagkarambola sa South Luzon Expressway. 2 sugatan. Ang live report, abangan! Exclusive planong training ni Congressman Manny Pacquiao sa Batasan na udlot. Exclusive driver ni Chris Aquino huli nasa illegal parking. Mayor Junjun Binay nagbigay ng opinyon sa desisyong pakikipaghiwalay ni Chris kay James Yap.
At ano nga ba ang sagot ni Councilor Shalani Soledad sa tanong kung kumusta na sila ni Pangulong Noynoy? Alamin sa pagbabalik ng TV Patrol.